Ang malawakang pagbaha dulot ng labis na pag-ulan, ilan lamang sa epekto raw ng climate change. Ayon sa mga eksperto, hindi na ito may iwasan. Ang tanging magagawa ay kung paano makikiayon o adaptation ang mga tao sa pagbabago ng panahon. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Secretary Mary Ann Lucille Sering ng Climate Change Commission. Magandang umaga, Secretary Sering. Magandang umaga, Ohawi. Magandang umaga din sa ating mga tagapanood. Ngayon, nag-a-analyze na yung mga iba't ibang opisyal. Nagtuturoan na, sinasabi ng mga ilang governors sa Central Luzon dahil daw sa mga dams, nag-release daw yung dam authorities ng tubig, kaya daw tumaas yung tubig sa kanilang mga bayan. Sinasabi naman ng mga dam authorities na hindi, dahil lang yan sa ulan, konti lang naman talaga yung nirelease ng mga dam. Ngayon, ito, may panibagong cost din. No? May ibang cost naman, climate change. Ang sinasabi naman ng ibang tao, tulad ninyo, mga senador, ano ba ang role ng climate change dito sa nangyayari sa ating bansa? Primarily, ang role nga ng komisyon ay mag-coordinate ng ganitong mga ahensya. Isa sa mga may sinasabi ng governor, ang dahilan ay yung pag-release ng dam. Sinasabi naman ng ibang ahensya ay dahil sa climate change. Ang sinasabi, lahat ito nagdulot dun sa problema. Kaya hindi tayo magturuan ng kung sino-sino lang kasi malamang dapat siguro umupo na kami para mag-usap-usap. Yan ang role ng Climate Change Commission kasi yung impact cross-sectoral. Hindi lang dahil sa pagbaha, pwedeng tungkol din sa agrikultura, pwede din sa infrastructure, lahat yan sama-sama. So, kombinasyon ito. Kombinasyon ito. So, okay, para sa mga hindi nakakaalam kung ano yung climate change at ng mga nangangailangan din ng refresher, ano ho ito? Ang pagbabago ng klima, according to scientists, no, ito yung paglago, yung tinatawag nilang global warming at pag-init ng panahon sa buong mundo. Anong dahilan kung bakit uminit ang buong mundo? Ang sinasabi nila yung tinatawag human activities na nagdudulot ng greenhouse gases. Ang unang tinitingnan, yung mga kotse. Unang simple. Unang tinitingnan yung pagpuputol ng kahoy dahil yung puno ay nag-igang carbon sink at pag pinutol mo, nag-i-emit siya. Yung pagsusunog ng ating gasolina at pati na rin tong coal, ito lahat mga human activities going towards industrialization. So dahil mga scientists, dahil uminit siya, parang kumot hawi na habang nag-iimit ka, kumakapal, umiinit ang mundo, nagpapawis ka, at pag nagpapawis, may ibang natutunaw. So dahil dyan sa emission na yan, ang sinasabi, nagdudulot yung global warming sa pagbabago ng klima. At dahil nagbabago ang klima, nag-iiba na rin yung epekto sa buong mundo. Sa Pilipinas specifically, ang impact niya at tulad nito, yung nakikita natin sa monitor ngayon, sa telebisyon, no? Okay. Climate scenarios in 2020. And ito, parang forecasting yan. Forecasting ito. Nakabase yan sa kasulukuyang trends, no? Kung hindi magbago ang human behavior, kung tuloy-tuloy pa rin ang polusyon at pagputo ng kahoy, ano ho ang ibig sabihin nito? So pag 2020, ano na magiging kalagayan ng ating bansa? Ang sinasabi lang niya, kung patuloy na ganun pa rin ang aktibidades ng human activities sa emission of greenhouse gases, ang sinasabi niya, ang future projection, lalo sa Pilipinas, by 2020, ay lalo sa March, April, May, kung saan summer season, ay magiging tagtuyot. Lalo na sa Mindanao at lalo sa Eastern Visayas, magiging tagtuyot. Sa June, July, August, kung saan yun ang ating rainy season, halos lahat nung pagdating mo sa Luzon at bandang lugar sa Visayas ay madalas ang pag-ulan o dadami ang ulan, pero sa Mindanao naman mananatiling tagtuyot. Kung patuloy na ganito pa rin yung global emission. So magiging extreme, no? Magiging extreme. Kasi ano na tayo, may tag-init naman talaga tayo, may tag-ulan. So sinasabi nyo, yung tag-init lalong iinit, yung tag-ulan lalong dadami yung ulan. Ganon. Okay, sinasabi nyo kasi kanina na itong polusyon nakakadagdag sa init ng planeta, no? So anong kaugnayan ng init na to at saka yung ulan? Kasi 'di ba, kaya dumadami yung rainfall daw dahil sa climate change. Ang ulan na yan, di naman mainit, di ba? So, ano yung connection? In connection kasi sinasabi nila, iba-iba yung impact niya sa lugar kung saan katulad natin sa tropical country in the Philippines. Iba din yung epekto doon sa United States, iba din yung epekto sa ibang lugar. Dito tayo sa Pilipinas, ang pagbabago, pag-init ng panahon, lalo na pag-expand ng ocean, sinasabi niya, tatlo ang specific impact sa Pilipinas. Yung pagtaas ng dagat o sea level rise. Pangalawa, yung extreme weather events kung saan nakikita nila sa Atlantic Ocean, sa Pacific Ocean, tumitindi na talaga yung velocity. At pangatlo, yung talagang pag-init ng gabi at pag-init during the araw. Pag sinasabi lang,
scientists are also debating, nakikita nila, iba na talaga. Dahil sa emission, ang isa nilang nakikitang dahilan, itong emissions na ito. Kaya nagiging ganun yung impact sa atin sa Pilipinas. Okay, yung pag sinasabi yung emissions, ito yung usok at pollution galing sa mga human sasakyan, activities, at saka sa industriya. power plant na ginagamit natin, energy na ginagamit natin. Kaya tinutulak natin yung renewable energy tulad ng solar, wind, para mabawasan itong mga emissions. Okay, halimbawa, itong 2011, nagkaroon na ng 17 bagyo raw. Ayon sa Pag-asa, last year 11 lang ang bagyo. No? So, yung trend na yan ang isang tandaan itong climate change? Mukhang ganun na ang magiging epekto niya. Ang isinisabi natin, may nagtanong sa akin, Commissioner, kaya pa ba nating magbuhay ng ganitong senaryo? Ang sagot ko naman, oo naman. Kumbaga trailer lang to na isang malaking movie. We are seeing now the aftermath. Alam natin yung effect niya, pero ang hindi natin ma-forecast yung future in its certainty. Pero alam natin yung damage na mangyayari after. So, kailangan na rin natin na magsama-sama kami sa gobyerno na itong bagay na to na pag-usapan na 10 years ago, pero hindi natatranslate dun sa atin public finance. Kaya ngayon, tinutulak namin na kung ano man yung tugon sa pagbabago ng klima, dapat makita na rin dun sa budget ng gobyerno. Okay. May mga naganap dito sa nakaraang Typhoon Pedring na unang nangyari sa mga iba't ibang lugar. Hindi raw ganun kataas ang bagyo, ang baha dati sa Hagonoy. Halimbawa, yung ospital na binaha, ngayon lang daw binahayan. Yung ibang lugar din sa Kalumpit. Kaya hindi nga handa yung mga opisyal at mga ibang tao dahil first time nga nangyari ito, hindi nila inaasahan. Itong Rojas Boulevard, no? Unang beses nakita na yung baha dyan sa US Embassy, halos kasintaas na ng gate nila. No? Itong storm surge daw kasi ng Manila Bay ang nagdulot ng baha dyan sa Rojas Boulevard. May connection din ba yan sa climate change? Sa tingin mo, itong nangyayari naman sa karagatan? Climate change is only one. Meron ding ibang reason kung bakit naging ganyan yan. Isa na rin reason kung bakit tinamaan tayo ng matindi doon sa storm surge ay meron na rin ground subsidence, yung over-extraction ng mga tubig poso. Pangatlo na rin siguro... At dahil dyan, bumababa ang lupa. Bumaba yung lupa. At yung naman din disenyo rin sa seawall ng Manila, dahil nga because of aesthetics, binabaan para daw maupuan, binabaan yung seawall. So yung dapat purpose niya maging depensa ay parang nabawasan kasi bumaba yung level ng seawall. Okay, may connection din daw ang dengue, yung pagdami ng dengue sa climate change? Yun ang pinag-aaralan namin ngayon together with the Department of Health kasi ang mosquito thrive on warmer weather. So kung may panahon na hahaba ang inyong tag-init, posibleng nagtathrive at dumadami yung mosquitoes. Pagkatapos naman or pagdating naman sa mga tag-ulan, kung saan nandun din sila nag-e-evolve, kaya parang naging resiliency ng mosquitoes ang isang nakikita nilang indikasyon. At alam naman natin na ang mga lamok ang siyang nag-carrier ng mga dengue. Isa to sa mga significant discovery na nakikita ngayon natin sa mga pag-aaral. Okay, itong mga nilarawan ninyo, no? Yung pag-init ng planeta, yung pagdami ng mga bagyo, pagdami ng ulan, tumataas yung dagat, at ngayon may dengue pa, no? Parang napaka-overwhelming naman itong senaryo na pinoportray ninyo. No? May magagawa pa ba ang Pilipinas o magdasal na lang tayo na hindi tayo maapektuhan masyado? Samahan natin ng dasal, siyempre, pero hindi ito rason para mawalan ng pag-asa. Ngayon, parang pinapakita rin sa atin ng Diyos na, ito na ang posibleng mangyari at dadalas pa at titindi pa. Kaya this is the time to act ngayon na para ang gobyerno manguna at kasama na rin yung pribadong sektor, pati na rin ang ating mga mamamayan na malaman natin na ito ang mga dahilan kung bakit nangyayari. At pag sinabi mong ganito ang dapat mong gawin, siguro makinig na tayo. Okay, well, speaking of which, may pinakita kaming diagram kanina, nawala, no? Pero may animation kanina na yung, ayan ulit, no? May isang coastal area, presumably sa ating bansa yan, at may pinapakita na mga iba't ibang elemento dyan na maaring kasama sa isang sustainable scenario para sa kinabukasan natin. Totoo ba yan, yung interpretation ko ng animation na yan? Yes, actually kung titingnan mo yung mga off-island natin, ganyan na halos yung character. Okay. Hindi lang natin nalalaman na itong mga yaman na natural na to ay nandyan na. So we will demonstrate this kung saan nakikita yung convergence ng efforts ng government. At isang pinaka-importanting component nito na sinasabi yung vulnerability assessment. Sa tingin ba natin ay sapat na ang bagong infrastruktura o ganitong infrastruktura kung mangyayari ang pagbabago ng klima? Okay. Tulad sa Mindanao, for example, hydropower. Kung tutuyo ang Mindanao in 10 years,
magkakaproblema tayo sa hydropower, pati sa agrikultura, pati na rin sa mining. Okay, ang pinapakita niyo dyan, parang isang coastal community na parang holistic yung approach. Ibig sabihin, sa isang maliit na lugar ay halos lahat ng mga pangangailangan nila nandyan na, kasama na yung energy dahil may hydro nga dyan na sinabi nyo. Renewable energy from hydro, solar, may solar energy din, pati yung dagat ginagamit nila na para makakuha ng pagkain. So, ano bang kailangan na mangyari bago natin makita yan? Yun, sinasabi ko, ang Climate Change Commission, ang role is coordinative. Ang chair namin mismo si President Aquino. Meron kaming cabinet cluster on climate change ngayon kung saan itong National Climate Change Action Plan ay inadapt na ng cabinet cluster kung saan dapat sama-sama kami sa pag-uusap. Kung titingnan mo dun kanina sa diagram, yung forest, role ng DNR yan. Yung agriculture, role ng Department of Agriculture yan. Pero kung anong ginagawa mo sa upland o sa forest mo, apektado din yung agriculture mo. Yung marine protected area, kasama dyan yung agriculture and then kasama yung DNR. Yung energy, Department of Energy. Kung ibig sabihin, pinagsasama-sama natin yung efforts ng government. Hindi lang pwedeng, isa lang ang pwedeng tumugon. Pati economic activity doon, Department of Tourism, kung inviting ecotourism, lahat yun ipagsama-sama. Yung mga budget nila na maliit, pagsasama ng buo, malaki na rin yung tulong. Okay, nabanggit niyo yung si President Aquino yung chair ng Climate Change Commission, ano? That's right. Sa kanyang mga talumpati, sa mga interviews, kahit sa mga informal conversations, hindi niya masyado nababanggit ang environment. Sinasabi niya ng mga environmental advocates, no? Pero kayo mismo siguro nakakausap niyo siya in private about these issues, no? Ano ba talagang pananaw niya tungkol sa environment at tungkol sa climate change? Alam mo, substance is better than words. Pag tiningnan mo yung institutional response na ginawa ni President Aquino, ay way, it's already a marked improvement. Nag-improve yung budget somehow patungkol sa climate change, tumaas. Nag-create siya ng cabinet cluster on climate change and disaster preparedness alone at nagpapakita siya sa lugar kung saan ma-uplift man lang yung hopes ng ating mga kababayan. So, naniniwala kami na si President Aquino is very serious on these things kasi kung hindi niya gagawin ngayon, malamang the next administration will have to bear the cost of this damage. Okay, nilakayan niya yung budget ng Climate Change Commission. Ano ba ang priority para dito sa pondo na to? Ang priority talaga namin, vulnerability assessment. Ganun kasimple. Kasi karamihan ng programa ngayon ng gobyerno ay walang ganung assessments. Okay, pakitranslate po ang vulnerability Ibig sabihin assessment. natin, pag ikaw nagtatanim dyan, alam mong magiging drier na yung area, katulad ng Mindanao. Anong species bang itatanim mo? Napag-isipan nyo ba kung anong species ng puno ang iyong itatanim? So, mas research ang gagawin Ma-research. nyo? Meron na tayong yan. Meron na tayong tools. Kailangan na lang po ilagay sa pagpaplano. Hindi na to tayo nalalayo si Dr. David na alam nating kakilalang ni Cara dito. He had a very good vulnerability assessment. At yung kanyang input po dito sa ating pagpaplano ay sinisiguro dado namin matatranslate sa ating pagpaplano. Okay. Doon sa mga na-identify nyo na extremely vulnerable na lugar, which happen to be very populated areas, no? Yan, Central Luzon, nakikita natin. Coastal Central Luzon, talagang dinadaanan niya ng malaking tubig, no? Okay. May mga lugar sa Metro Manila na mababa na rin dahil sa subsidence ang sinasabi nyo at palaging baha ngayon, Malabon, Nabotas. May mga nagsasabi na let's be ruthless about this, let's be very practical. I-abandon na natin itong mga lugar na to dahil hindi na sila masyadong habitable. Of course, alam natin yung mga political issues dyan. No? Pero yan ba yung talagang practical na solusyon dito sa climate change? May mga vulnerable areas tayo na pwede na natin parang i-cancel out in terms of our future. May mga areas na kailangan ng alisin. May mga areas na kailangan alisin. Pero yun ang pinakamahirap gawin. Hindi lang yung cost, pati na rin yung mindset ng tao. Pero kung alam naman natin na mayat maya na, siguro dapat yung political will talaga, lalo na sa LGU, na dapat nilang maintindihan na kung meron naman wala kayong kakayanan para tugunan ito, siguro ang una mong gawin ay alisin na yung dapat mong yung mga tao at communities. Communities. At siyempre, maghanap ka rin ng areas kung saan pag-relocate mo maayos. Ang naging problema kasi natin na relocation, kung saan mo sila i-relocate, walang basic services. Minsan walang maayos na patubig, walang maayos na mga infrastructure, kaya bumabalik rin doon sa dati. So kung meron mang dapat tayong i-relocate na isang community, dapat din naman yung relocation ay may basic services. Okay, in the meantime, kasi long term na yan, in the meantime, we have to survive, no? Kailangan talaga mag-adapt ng mga tao at
maging laging handa. Awareness talaga. Kaya ngayon, ang tinututuunan ng importansya ngayon ng gobyerno, early warning system, yun na lang muna ang dapat natin siguro pagtuunan sa adaptation. Pero hindi na po tayo pwede nang hindi mag-isip ng long-term solution. Okay. Maraming salamat, Secretary Marian Lucille Sering ng Climate Change Commission.